The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread. And forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us. And do not subject us to the final test.'" And he said to them, "Suppose one of you has a friend, to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread. For a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me, the door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good things to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" My brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Today we are taught what to pray, how to pray. And perhaps it's good to be reminded that prayer has a social dimension. It comes with a social responsibility. That's why when you pray, you do not say, "My Father," but "Our Father." You do not say, "Give me this day," but "Give us this day." You do not say, "Forgive me of my sins," but "Forgive us of our sins." And do not let us lead us to the test, not saying, "Do not lead me to the test." When you pray without you knowing, there are other people being blessed. That's why if you are the only one praying in your family, never stop praying. If you are the only one praying in your family, you're the only one going to Mass, don't stop praying, don't stop going to Mass. Be persistent because your prayer might save your family. Be innocent, be good, because being good might save your family. Looking at the first reading, because of the 10 innocent, a nation is being spared from the punishment. My dear friends, sometimes we only think of ourselves. Yung mga kabataan, mahilig sa YOLO. YOLO. You only live once. Kaya, kung gumastos, gano'n na lang. Kung
umasta, gano'n na lang. Kung kumilos, gano'n na lang. Nakakalimutan mo na kung ano man ang iyong ginagawa ngayon, mayroon niyang kaakibat na kapalit. Every action has a corresponding reaction. As I always say this, you have the freedom to make a choice, but it is not for you to choose the consequences of your actions. Whether you like it or not, many of us are sick because our forefathers are sick. Diabetic ka, kasi ang lolo mo at lola mo, diabetic. Hypertensive ka, kasi ang mga magulang mo, hypertensive. Wala silang perang may pamana, sakit na lang. Di po ba? At gayon din ang iba. Kaya, pag pinagsabihan mo, nagagalit. Bawal sa inyo yan. Ano sagot? Patay kung patay. Di ba? Ano? Kung kumain, gano'n na lang. Hindi mo iniisip ang kinabukasan mo at kinabukasan ng ibang tao. Mabuti sana, pag ikaw yung nagkasakit, ang gagastos, ikaw lang. Kung ikaw nagkasakit, ikaw lang ang magdudusa, hindi po ba, ano? At pag ikaw namatay, kusa kang gagapang sa iyong libingan, hindi po ba, ano? Ano kaya't ganon? Kanya-kanyang libing, no? Kanya-kanyang dala ng sarili. Oh, gumagapang na. Oh, di ba? Magtira ka ng lakas para mayroong magtabon, di po ba, no? Mahirap naman, humiga ka lang doon. Di ba? Darating tayo doon. Darating tayo doon. Sometimes, we go to Mass not thinking of the person beside us. Binibida ko ito kasi yung aking kapatid nagpadala ng message, nagpadala ng picture. Sabi niya, sa simbahan namin, sa Pilipinas ito ha, sa simbahan namin, pag nangungumunyon ng mga tao, para walang ibang umupo sa upuan nila, iniiwanan nila ang cellphone. Aba, kakaiba. Cellphone, iniiwanan para walang umupo? Di ba? Kinuna niya ng picture, hindi naman mumurahin yung cellphone. Hindi naman 3310. May Samsung, may iPhone. Kakaiba, no? Ha? Pero sa Greenbelt, pinagdadasal ko yon. Kaya natin yon? Ha? Yung pag nangumunyon ka, iwanan mo cellphone mo? Di ba, ano? Dare. Di ba? Ha? Kaya yung iba, pag naggaling sa grocery, pag nangumunyon, bit-bit lahat ng grocery. Bakit? Takot ka eh. Di po ba, no? Yung iba nga, naiwanan lang ang asawa sa upuan, may katabi ng iba. Di ba? What have we become? Nawala ang social dimension ng ating mga buhay panalangin. Ano sabi nila? Pag nag-iwan ka ng cellphone, akala nila answered prayer yan. Di po ba? No? Lord, thank you. Ha? Mga minamahal na mga kapatid, nawala na. Nawala na. Ang alin? Ang moral sa loob ng simbahan. Di ba? Sinasabi ko nga, bakit ba? Kahit sa Greenbelt, ang daming kalat pagkatapos ng misa. Ang daming kalat. Ha? Balat ng kung ano. Diba? Bote ng mineral water, juice. Ano ka? Dito ka nagmerienda? Nanood ka na sine? Maganda yan, minsan nga, ipatutok yung CCTV doon sa kung ano, di ba? Kung diabetic ka, kumain ka bago magsimba. Hindi habang nagsisimba. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, what have we become? What have we become? What is the first reading trying to tell us? If you do good, you will be blessed and other people will be blessed. But if you do bad, other people will suffer. Other people will suffer. Think
Think about this. Is the flood we are experiencing really all about weather? Is the landslide we're experiencing all about weather? Yung bang natuputol ang tulay, weather ba yan? Di ba? Hello. We are experiencing bad things because some people were irresponsible. Either it is a product of corruption, deforestation, illegal quarry, or illegal mining, or permitted mining by a corrupt public officials. Di po ba? Kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan? Pwede nating baguhin ang ating bukas. Hello? Pwede nating baguhin ang ating bukas kung kaya nating maging responsable. Sino magtuturo sa pagiging responsable? Mga magulang. Pagalitan mo ang iyong anak, mahilig uminom ng tubig na hindi nagsasalin ng tubig sa pitsil. Diba? Ang daming umiinom. Pagkainom, ibabalik ang pitsil kahit walang laman. At ikaw, uhaw na uhaw ka. Ang abutan mo lang ay malamig na pitsil. At mapapamura ka. Di po ba, ano? Di ba? Nakakainis. Yung ikaw yung susunod sa CR, hindi man lang ng flush, no? Di ba? Ito ang nakakatakot. Sa Pilipinas lang, walang toilet paper ang public CR. Bakit? Inuuwi. Inuuwi. Nakakahiyaman, pero totoo. Di ba ba, ano? Inuuwi. Ang mahirap nun, siraan tiyan mo. Di ba? Pag siraan tiyan mo, naghahanap ka lang na CR kung saan ka makaraos. At pag may bakante, upo ka na kagad. Tinitingnan mo ba kung may toilet paper? Hindi. Nailabas mo. Nasabi mo na, salamat sa Diyos. At pagtingin mo, walang toilet paper, Lord. Paano na ako, Lord? Diba? Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Natatawa ka kasi totoo eh. Di po ba, ano? Ilan sa inyo, kung mag-uwi ng napkin galing sa restaurant, para baga, yung buong napkin na uwi mo, di ba? Damihan mo, damihan mo. Di ba? Nanghingi ka ng toothpick, yung buong lalagyan, inuwi mo. Nasaan ang moralidad? Hello? Huwag kayo tawa ng tawa. Lalong-lalo na kung kayo yung guilty. Di po ba, ano? Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga. Di po ba, ano? Di ba? Mga minamahal na mga kapatid. Nawala ang moralidad sa buhay panalangin. Think about this, that you are saved because there were 10 innocent people. Your family has been saved because there were 10 innocent people. Whether you like it or not, it is written in the book of Genesis, if your father sinned, you will suffer the consequence to the 4th generation. Nang babae, ang tatay mo, ang anak ng apo mo, pagdudusahan pa yan. Kaya hindi ka pwedeng magpabaya. Kawawa naman sila. Patay ka na, nagdudusa pa sila. Di po ba, ano?
Saan ba natin natutunan yan? Ang pagpapabaya? Sa school. Sa school. Na ang ating mga panalangin ay para pansarili lamang. Hindi ka nag-aral. Ano yung panalangin? Sana makatabi ko siya. Kasi alam mong nag-aral siya. Di ba? Lord, sana malinaw ang sulat niya. Di ba? At sana malinaw ang mata ko. Wala kang maisagot. Shh, patingin naman. Taas mo. Kaunti pa. Hindi ko kita. Taas mo. Kukopyahin. Pagkatapos mangopya, sabi mo, tama ba yan? Oh, kapal ng opya na, naghinala pa. Di po ba? No? Ang daming ganyan. Kinopyahan yung katabi sa kanan, sa kaliwa, pati sa harapan. Sinisipa. Uy, patingin, taas mo. Di ba? Pagdating ng grading, mas mataas siya. Di ba? May talent eh. Di ba? Ano? Mga minamahal na mga kapatid, ano ang kinabukasan yan? Kayo ang magtanong. Ano ang kinabukasan? Lahat may kinabukasan. Di po ba? Lahat may kinabukasan. Hindi lahat ng masarap, tama. Yung mga may sakit, alam mong bawal yan. At pag ikaw ay pinagbawalan, huwag kang makakatuwiran. Konti lang, anak. Konti lang. Tama na, mama. Bawal yan. May gamot naman eh. Di ba, na? At pag pinagbawalan, patayin mo na lang ako kung ayaw mo akong pakainin. Di ba? Yan ang sabi ninyo. Di ba ba? Ano? Patay kung patay. Di ba? At sisingap-singap ka. Pag may nagsisingap-singap na ganyan sa kamag-anak mo, sabihin mo, masarap. Di ba, na? Kami, nakapila kami mga pari. Ang tagal ng isang matandang pari doon sa harapan. At pinapagalitan niyo nagsiserve. Monsignor, ang tagal niyo. Sabi niya, itong kinuha nating caterer, bulok. Sabi, bakit naman? Yung kari-kari walang taba. Di ba, no? Kasi ang sarap daw ng kari-karing pag ginanon mo yung taba, umaalog-alog, no? Yung natutunaw-tunaw ba? Na pag kinain mo, diretso sa dugo, no? Di ba? Monsi, bawal yan. Ano yun pa ang gamot? Ano sabi ko? Ano yun ang kabaong kung walang patay? Di ba, no? Napagalitan ako. Masama ko daw. Di ba, no? Kasi pag tinatama, nagagalit. My dear friends, my brothers and sisters, we don't only pray. Do not forget this. Prayer has a social responsibility, and it comes with a responsibility. Whatever you do today, children, do not be stubborn, because you are being reminded for your future. Ang paalala ng magulang ay para sa kinabukasan mo, hindi para sa kanila. Maiksi lang ang buhay. Kaya, matutong mag-isip sapagkat ang lahat ng ginagawa may kaakibat na bukas. Amen. Paalala sa kabataan, igalang ang matatanda, kung hindi, aanihin mo sa iyong pagtanda ang walang paggalang ng nakababata sa iyo. Going back to what I've said, do not forget this. Our prayer has a social responsibility. It comes with responsibility not only to yourself, but to the people around you. If you're the only one praying, pray unceasingly. If you're the only one going to Mass, continue going to Mass because you might be the only reason for others to be saved.
The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.